Hello, good morning po. Nahihirapan po ako mag-type. Masakit na yung ganito ko sa kata-type. So, magbibigay lang po akong konting mensahe regarding dito sa nagtitrending na sinabi raw ni Senator Bam. Unang basa ko po, ako man ay nagulat din. At nabasa ko ang mga komento na tinutuligsa talaga nila si Senator Bam. Lalo na po yung mga nakakasama ko sa rally, So, binasa ko po ulit ito at pinag-aralan kung ano talaga ang ibig sabihin ni Senator Bam. Dahil English po, syempre po, talagang sa isang basa mo lang, maiintindihan mo na at iisipin mo na gusto ni Senator Bam dito imbestigahan yung kaso ni Bato de la Rosa at ni Bongo regarding sa war on drugs, di po ba, sa pagkakasangkot kay Duterte. Pero paulit-ulit ko po itong inuunawa at binabasa. Hindi naman po tayo talagang fluent sa English at kailangan din natin talagang unawain, So, ang pagkakaintindi ko po, ang ibig sabihin ni Senator Bam, ito lang yung pagkakaunawa ko, ito po ang pagkakaunawa ko at pagkakaintindi ko. Ang ibig sabihin po ni Senator Bam, isi-shortcut ko na lang, Tagalog, Kung hindi man po eksaktong ganun, ganun po yung pananaw ko, Ang ibig po sabihin ni Senator Bam, kung ang hustisya lang sana sa atin ay maaasahan, pwedeng dito na lang sana imbestigahan ang kaso sa war on drugs ng mga Duterte at mga sangkot nito sapagkat narito sa Pilipinas ang mga biktima. Sa madalit sabi, iniisip din siguro ni Senator Bam ang mga witness ay hindi agad-agad makakabiyahe ng Netherlands para umattend at patunayan na sila ay biktima ng war on drugs. Ngayon, dahil wala nga raw naman dito talagang magandang nangyayari sa justice natin, okay na nga din na pakialaman na ng ICC ang ganyang mga kaso. Dahil yan po nga ay pang-human rights, pang-karapatang pantao ang nilabag ni Duterte. At higit sa lahat, maraming biktima, maraming pinatay. At marami din ang sangkot. So, dahil totoo naman ang lahat ng nasa hustisya, halos sa ating Supreme Court ay hawak ni Duterte. Kung kaya't tama lang na inakyat ito sa ICC. Bagamat nire-respeto natin ang ICC, pinagkakatiwalaan natin, kaya yung hindi natin makaya dito ng mga kaso na dapat ay malutas ng ating sariling batas, ay ating ipino-forward or ating ibinibigay sa International Court, sa pangbuong mundong korte. Dahil sobrang laki nga ng ginawa ni Duterte. At nakikita naman natin, umaksyon ang ICC sapagkat nasa tamang proseso ang ginawa ni Senator Trillanes at ng Magdalo para nga makasuhan si Duterte, So, kung meron man tayong dapat pasalamatan, yan ay si Senador Trillanes sapagkat siya ang nakaisip ng ginawa ni Duterte na mga pagpatay dito sa ating bansa. At sana, ito po, unawain natin ang lahat ng sinasabi ng ating mga senador na hindi naman masasabing sila ay kalaban ng bayan. Huwag tayo agad humusga. Pwede tayong magpaalala sa ating mga post, pwede tayong mangaral, pwede tayong magpaalala,
So, ang akin pong request ngayon sa ating mga taga-media, lalo na doon sa madaling mag-spread ng balita, unawain din po at higit sa lahat, para ang mabubuting politiko ay hindi naman napapasama dahil sa maling pagkakaintindi natin. Sana po, tayo naman ay mga Pilipino, gamitin natin ng tama ang ating lengguwahe. May sarili po tayong language, may sarili tayong salita, at yan ay salitang Tagalog. Tagalog po tayo. Hayaan po natin na ang mga foreigner na dumadayo sa atin ang makakatch up ng Tagalog. Pag-aralan nila ang Tagalog. Dahil kapag tayong dumadayo, tayo hirap na hirap unawain ang kanilang salita. Hindi rin sila makapag-Tagalog para madali nating maintindihan kung kaya tayo mismo ang umuunawa ng kanilang salita. Like pagpunta mo ng Saudi Arabia, pagpunta mo ng Taiwan, pagpunta mo ng Singapore, pagpunta mo ng Malaysia, may kanya-kanya pong lengguwahe sa Indonesia. Wala silang pakialam kung maintindihan mo o hindi. Pag-aralan mo ang kanilang salita. Pag napag-aralan mo ang salita nila, hindi ka na mahirapan. Ganon din po tayo dapat. Ang English po ay para lang sa mga puti, sa mga English people, no? Tayo po ay Tagalog. Gamitin natin ang English kapag tayo dumadayo sa ibang bansa. Pero pag tayo nasa loob ng ating bansa, Tagalog po ang ating gamitin. Magtagalog po tayo para maunawaan at maintindihan ng ating mga kababayan ang ating sinasabi. Nakita nyo naman po, pabor na sana sa mga Pilipino, napapasama pa. Kung kaya't sana po, next time sa ating mga senador, kahit na tayo mga magagaling mag-English, kayo ay mga graduate, kayo may mga pinag-aralan, kayo ay mga nakaposisyon. Tagalog lang po ang inyong pananalita. At gano'n naman din sa ating mga taga-media. Tagalogin ninyo para ang mga Pilipino ay hindi naliligaw ng pang-unawa at pag-intindi. Nang sa gayon, hindi sila karakaraka humahatol sa isang tao. Kaya po, kung may nag-i-English, saka nyo lang Englishin. Kapag Tagalog, Tagalogin ninyo nang maunawaan nila kung ang sinasabi nyo ay pabor sa bayan o hindi. Tagalogin ninyo kung may katwiran o wala. Tagalogin ninyo para maunawaan at maintindihan ng madla. Yan lang po mga kapatid. Kasi po, lumala po ang galit ng mga taga-subaybay at mga humahanga kay Senator Bam. Marami po akong nabasa at salin-salin na, kumalat na. Hindi ko po masabi kung sino ang may mali. Kung ang sinabi ba ni Senator Bam ay tama, na mali naman ang pagkakaunawa ng taga-media na naikalat na agad. O both ay parehong may tama at may mali. Ano po? Yan po ang aking gustong ipaunawa. Huwag naman po tayo agad hahatol. Huwag naman po tayo agad nagagalit. Unawain natin dahil ang atin pong hinahatulan ay isa namang makabayan. Okay? Salamat po and good morning to all. Ayan.